Hallelujah. Magandang umaga sa bawat isa. Sa paghahanda po ng ating mga puso, ang ating isipan, ay ituon natin ang buong isip at lakas natin sa pagsamba sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami. Ikaw ay napakabuting Diyos. Punong-puno ng kahabagan at ang pakikitungo mo sa amin ay napakalalim, dakilang Diyos. Sa umagang ito, ikaw ay aming pinararangalan. Ikaw ay aming sinasamba sa espiritu at katotohanan at dinadalangin po namin sa buong oras na ito ng aming pananambahan sa iyo. Lubos naming maunawaan ang iyong mga salita at amin po itong ipamuhay. Makita ang kaningningan ni Kristo sa aming mga buhay. Mahayag ka, Panginoon, at makita ang kapangyarihan mo na kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Dalangin din namin, Panginoon, marahil sa iba na naghahanda ng patungo po sa iglesia, ingatan niyo po ang bawat isa. At sa mga nandito na, salamat dahil naroon yung pagsisikap na dumating ng mas maaga upang kami ay patuloy na umalam ng mga deep things at patungkol po sa inyo. Panginoon Diyos, sa umagang ito, amin na pong inihahatid sa iyo ang mataas na parangal, ang lahat ng kapurihan, ang aming pagsamba na nauukol lamang sa nag-iisang Diyos na buhay. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen! Bigay po natin ang pinaka-the best sa palakpak sa ating Panginoon. Are you ready to praise the Lord? Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! There's a light that shines with hope and grace. Fill the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. That overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Be glad in it. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening.
today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Yeah, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. Amen. Come on, church. Let's clap our hands and give the greatest worship to the Lord. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. One more time. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. Sing yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. One more time, church. Say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse. His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though my sorrows may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. We sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.
Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. You see, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. We continue to glorify you. We continue to worship you, Lord God. We lift up your name, O Lord. You're the Alpha and Omega.
church, let us sing this verse with all our hearts. You have given us, O Lord God. Thank you for providing for us, O Lord. Kahit na makasalanan kami, Lord God, kayo ang naglinis ito, Lord God. Bigyan niyo kami ng salvation, O Lord. Maraming salamat, O Lord God. We lift you, we glorify you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings, for protecting us, O Lord. Words cannot explain, and words are not enough to thank you, Lord God, for all the things you've done for us. We lift you, we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa.
Ang lahat po ba ay nagagalak sa umagang ito? Amen. Tunay nga ang sabi ng Biblia, the joy of the Lord is our strength. Amen? Kaya nararapat lang na tayo po ay magalak. Praise the Lord. Nais ko lang pong magbasa ng isang passage dito sa Genesis chapter 28. Umpisahan ko po dito sa verse 12. This is about Jacob. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong inihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ito pong binasa natin, dito po si Jacob ay nanaginip po siya. At ito po yung napanaginipan niya na sinabi sa kanya ni Yahweh. Ano po? At dito po sa verse 20, ang sabi ni Jacob, dito po ay nangako siya sa ating Panginoon dahil sa kanyang napanaginipan. Ano po? Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. Amen. So yun nga po, no? Dito po ba ay sinusubukan ba ni Jacob na makipagkasundo sa Diyos? Posible po na siya ay sa kanyang kamangmangan kung paano sumamba at maglingkod sa Diyos, ay tinatrato niya ang Diyos bilang isang lingkod na magsasagawa ng isang serbisyo para sa Kanya. No? Malamang po, hindi makikipagtawaran dito si Jacob, no? Kung di ipapangako niya ang kanyang kinabukasan sa Diyos. No? Kagaya po ng binasa natin, at maaaring sinasabi din niya sa kanyang sarili, no? Dahil pinagpala mo ako Diyos o pinagpala mo ako Panginoon, susundin kita. Kung saan nakikipagtawaran, nangako si Jacob, pinagpala siya ng Diyos. Ngunit ang Diyos po ay mayroon ding ilang mahirap na aral na matutunan ni Jacob. Tayo po ba may mga panaginip po ba tayo sa ating sarili na tayo po ba ay pinagpala ng Diyos o tayo ay sa kabaligtaran yung ating mga panaginip? Minsan po, no, sa ating mga panaginip ay pagka masama yung panaginip natin, sabihin natin, hindi totoo yan. Panaginip lang yan. Pero pag mabuti po yung ating panaginip, gusto natin mapangyari kasi maganda yung panaginip natin. Ano po? At dito nga po, si Jacob ay nanaginip siya, no, ng maganda. Kasi nung yung mga alagad ng ating Panginoon noon, o yung kahit hindi alagad ng Panginoon, ang Diyos ay nangungusap minsan sa panaginip, ano.
But I believe, ang lahat po sa atin dito, panaginip man o makatotohanan, tayo pong lahat ay pinagpala na ng Panginoon. Amen. Kaya karapat-dapat po na ibalik natin yung ating mga tinatangkilik, yung tithes, no? Yung 10% bahagi ng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Panaginip man ito o makatotohanan, but ang katotohanan po, tayo po ay pinagpala na sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen po ba yun? Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito, sa amin pong pagkakaloob. Marapatin mo, O Diyos, ng aming puso ay nagagalak sa iyo sa aming pagkakaloob, Panginoon. Sa lahat ng mga kapatid po namin na magkakaloob, na magbibigay ng kanilang mga 10% bahagi, patuloy pong dinadalangin, tinataas sa iyo, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa. Lahat ng kanilang mga source of income, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, patuloy mong gamitin ang bawat isa upang maging kabahagi, Panginoon, ng bahay-sambahan ito sa pagpapalaganap ng iyong mga salita at sa lahat ng mga gawain mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang mga pagpapalang ito na nanggaling rin naman sa iyo, O Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayun, gising. Hindi ko na po i-announce yung oras natin, dahil kompleto naman tayo at nandito. Do may mga kulang sa upuan. At unang-una po nagpapasalamat kami. Unti-unti nakakapag-adjust na po ba kayo? Pangalawang linggo natin ngayon. Amen. So, ayan po. So, ngayon pong Marso, isabihin lang po natin yung mga upcoming events. So, sa March 29 po, which is Saturday, pakisuportahan po natin Night of Prayer and Worship. Mag-start po ito at 3 p.m. So, wag po kayong mag-alala, hindi kayo magugutom dito. Meron tayong konting merienda. Nag-request po si Pastor Rene kasi, kaya wala daw pumupunta, walang pamerienda. Totoo ba yan? Anyway, meron po tayong refreshment pagkatapos po ng ating Night of Prayer and Worship. Then po, sa darating pong Friday, this coming Friday, meron po tayong sa mga kalalakihan, meron po tayong fellowship. Huwag niyo pong kakalimutan. Dahil po, meron po tayong bisita, yung mga kalalakihan po sa Baguio, the God's Grace Upon Grace, so ang tawag sa kanila is G3. Yung partner po natin na church sa Baguio, which is headed by Dr. O, si Pastor Dan. Pupunta po sila rito from Baguio. So after po ng morning devotion doon, so 6 o'clock po, bababa na sila rito. So at around 9 o'clock, between 9 to 9:30, nandito na po sila. Pero wag po kayong darating ng 9:30 o alas 10, po. So, punta po kayo rito prior to that. Mga 8 o'clock naman para makapag-prepare tayo. And of course, for that, gusto ko pong magpatawag din ng meeting for the Men's Fellowship after the service para pag-usapan po natin kung sino magluluto ng almusal. po. So, ayun po. Then,
For our membership pictures, baka po makalimutan nyo, before and after the service po, pwede po kayong pumunta sa baba, dun sa office ni Pastora. Ina-update po ni Sister Jezra, tama ba? Yung mga, pag hindi pa kayo nakapila o hindi pa kayo napicturan, punta lang po kayo doon. Kasi po, pag may birthday kayo, baka hindi kayo mag-greet. At magtampo kayo. At makalimutan yung maglibre. Sister Jezra po, ayun. Pakita yung Sister Jezra, pa hindi ka naglaki. Anak po ni Pastora. Ayan po, siya yung hanapin nyo dun sa baba. And before God's Word, every Sunday po ay ginagawa natin dito is we are reading the City Catechism. Ayan, nasa question number 10 na po tayo. Ang tanong po ay, ano ang ipinag-uutos sa atin sa ika-4 at ika-5 utos? Ang sagot po dyan ay, ito ang ika-4, ang makapaglaan tayo ng oras sa pampubliko. Bakit maliit doon? Ito ang ika-4, makapaglaan tayo ng oras sa pampubliko at pansariling pagsamba sa Diyos sa araw ng pamamahinga, huminto at magpahinga sa ating nakagawiang mga gawain o trabaho. Paglingkuran ang Panginoon at ating kapwa habang inihintay naman natin ang walang hanggang araw ng pamamahinga. At ang ika-5 naman ay ito, na dapat nating mahalin at igalang ang ating ama at ina, magpasakop sa kanilang makadiyos at disiplina at direksyon. The verse is coming from Leviticus chapter 9, verse 3. Ngayon po ay iinda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. It will be given by Pastor Eric Sinyo. Good morning po. Yan. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat po at talagang sa biyaya po ng ating Panginoon na kaya ho natin talagang bumangon ng maaga. Yan. Sabi ko nga ho palagi, kapag ang isang bagay, hinilagay ho natin sa ating isipan na ito'y ginagawa natin para sa Panginoon at sa Kanyang kapurihan, magagawa ho natin. So, yun po lagi nating payo lang ho, no? Lagi nating anman ho ating gagawin o ginagawa, yun po lagi nating isaisip, no? Gagawin ito para sa Panginoon, sa pangalan niya. Gusto ko niya mapapurihan, ganun ho. No? So, sige ho. Ayan. Sabay. So, sama-sama muna ho tayong manalangin para tuloy-tuloy na ho tayo. No? Muli po, patuloy aming amang Diyos, banal, dakila, walang katulad. Sabi nga ho ni Haring David, na wala pa siyang nakita ni nabalita ang kagaya mo. Tama po, Panginoon. Maging sa amin po mga buhay, o Diyos, kahit balikan ho namin sa mandali, yung buhay namin sa nakaraan, noong mga panahon na hindi pa po namin kayo kilala, sasabi pa rin namin din o Diyos, na wala kang katulad. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, at sa biyaya mo po, o Diyos, kami po ay dinako mo muli sa lugar na ito. Binigyan mo ng lakas, masiglang pangangatawan, malusog, o Diyos, upang makadako po sa lugar ng sambahan na ito, upang umasa ng pangungusap mo po sa pamagitan ng mga salita. At amin lang pong binubuksan ang aming puso at isipan upang tanggapin, Panginoon, ang mensaheng nakapaloob po sa iyong mga salita sa umagang ito. Hayaan mo po na ito ay mangusap, humipo, umantig, kumurot sa aming mga damdamin. At tanging ikaw lamang po ang aming
tinataas po sa umaga pong ito. Ikaw ang aming pinaparangalan sa umaga pong ito. Ikaw ang may taas lamang, aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, praise God. Ayan. Wala ho marahil magsasabi dito na sa kanyang buong buhay ay hindi siya nakaramdam ng galit. Meron ho ba dito hindi nagalit? Lahat ho tayo, pag hindi ka nagalit, abay, medyo kurutin mo po ang sarili mo, baka robot ka. Ano? So lahat po tayo, nakaramdam ng galit, nagalit, puot o yung muhi. Nakaram din ho tayo niyan. Alam po ninyo, sa dalawang nabanggit pong yaan, galit at puot, meron pa pong mas higit na matindi ho dyan. At yan po ang ating tatalakayin sa umaga pong ito. At nawa po'y habang pinapakinggan ho natin ang salita ng ating Panginoon, ay tingnan din ho natin, salaminin din ho natin ang ating mga sarili. Kasi yun naman ho ang layunin ng salita ng Diyos. No? Habang pinapakinggan natin, binabasa, sinasalamin ho natin ang ating mga sarili. Tinitingnan natin, ako ba itong nakikita ko sa salamin? No? Yan po dapat. No? Siguro ho, wala naman ho siguro na nalamin sa atin dito na ibang itsurang nakita. Abay, baka pag ganun ho, baka minumulto ho tayo pag ibang itsura yung nakita natin. So, ibig po sabihin nananalamin ho tayo. No? Tinitingnan natin, sinusuri ang ating sarili, kung presentable ho tayo ba. No? So, ayan ho, pinakita na ho, ayan ho, inggit o envy. Napaka-delikado ho niyan at napaka-bangis ho niyan. So, samahan po ninyo ako sa Santiago, ayan, basahin po natin yan at sa Kawikaan. Ba yan? Chapter 3, verse, ayan, 13 hanggang 18 po. Ang sabi po dito ni Santiago, sino sa inyong marunong at nakaunawa? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. 14, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. 15, hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa diablo, makasanlibutan at makalaman. 16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. 17, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, may malinis na pamumuhay. Ayan. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. 18, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihasik ng taong maibigin sa kapayapaan. So, at ginanho natin yung sa Kawikaan. Tali, ito pong dala kong Biblia, ano po ito, mabuting balita. So, basahin na rin ho natin dito sa mabuting balita. Kawikaan. Ayan. 27:4. Ayan. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis. Ngunit ang panibugho, ginamit ho dito sa mabuting balita, panibugho Panibugho ay may iba yung lupit. Pero sa King James version ho, binanggit ho doon yung envy, no? Sa King James sabi sa Proverbs 27:4, wrath is cruel and anger is outrageous,
but who is able to stand before envy. So, titingnan ho natin, pareho lang ho, may pagkapareho. Yung inggit, selos, panaghili, no? So, ang puot ay mabagsik, ang sabi, ang galit ay mamumugnaw. Ngunit sinong makatatayo sa harapan ng paninibog ho? Ayan. So, inggit po. At isa pa hong tanong dito, lahat po tayo nakaramdam ho ng inggit. Ano? So, tao po kasi tayo no? Ano po yan may damdam, nakakaramdam. Pero bilang mga mananampalataya ho, kailangan ho kung nakakaramdam ho tayo ng gano'n, huwag ho nating hayaan na ito ay lumaki sa ating pong buhay. Mamunga, ika nga, hanggang sa mamunga. So pag sinabi pong inggit, ito po yung hinahangad mo, minimithi mo, pinag-iinteresan mo yung bagay na nakikita mo sa iyong kapwa na gusto mo na magkaroon ka. Kita mo may bago, gusto mo magkaroon ka rin. Inggit. At dahil sa inggit, ito maraming nasisira ang buhay. Dahil nainggit ka, hindi mo matanggap na dapat ikaw ang nasa lugar niya, hindi ikaw ang nandun. Sisirain mo ngayon. Gagawa ka ng kwento, ichichismis mo, si ganito, si ganyan. So yan po ang naidudulot ng inggit. Napaka-delikado ho, no? Ng inggit. At yung magkaroon ka ng spirito ng inggit, kapag ito ho ay hinayaan natin na maghari sa ating pong buhay, mapapansin lang ho natin, iba na ho ang ating pag-uugali. So sa ating pong mga binasa, no? Ano bang oras? Ayan, 10 o'clock. Start po tayo. Ayon po kay Santiago, no? Na binasa ho natin. Ang tinutukoy po dito ni Santiago, dalawang uri ng karunungan Ano ho? Mamaya mababanggit, tatalakayin ho natin yan. So, ang kamandag o ang kamandag ng inggit. Ayan ho yung tema ng ating pag-aaralan. So, minsan ho talagang nakakainggit. No? Sa makita ho, kakita. Yung bang kaya yung ngayon, nung inaano ko po ito, piniprepare ho natin, nung lang naisip yung salitang, minsan ito, ewan ko kung napansin nyo ho, no, yung, kaya ngayon ho, ayaw ko nang ayaw ko nang gamitin pa yung salitang yaon Di ba, kapag may nakita tayo na isang kapwa natin, meron siya, meron siyang magandang bagay. Di ba minsan nasasabi, sana all. Di ba? So, inano kong mabuti yun, parang andun yung pagkainggit. Kasi bakit? Kasi nakita mo, ibig sabihin, parang gusto mo, magkaroon ka rin. Sana all. No? So, personal ko lamang po yun. No? Hindi ko po ginagawa niyo na doktrina. So, minsan ho talagang nakakainggit na makita ang mga kakilala ho natin, no? Bakit kaya hindi ako, bakit siya?
kapag ho nakakaramdam tayo ng inggit, tumataas ho yung pagtingin natin sa ating sarili at bumababa yung tingin natin sa ating kapwa. Na hindi natin matanggap na yung kapwa natin ay nandoon sa magandang ganong kalagayan na inaasam natin na sana tayo. Hindi ho ganon ang tinuturo ng salita ng Diyos. Bagkus ang tinuturo ho niya sa halip na ganon ang magiging kaisipan natin na mas higit ako sa Kanya, dapat akong nararapat na nandun, hindi siya. Ang sabi ho ng ating Panginoon na ituring natin higit ang iba kaysa sa ating sarili. Kahit na sabihin natin na serving tayo, pero yun ang turo ho ng salita ng ating Panginoon, naiwasan po natin yung pagmamapuri, pagmamataas. Yan ho kana binasa natin sa Santiago. No? Sa totoo lang ho talagang maraming beses na tayo po ay naiinggit sa isa't isa. Nasasabi natin minsan sa itsura lamang ho, no? Nakita natin na ang gwapo siya, maganda siya, no? Kinainggitan ho natin. Alam po na pag gano'n ang nagiging saloobin natin, nawawala tayo ng una kumpiyansa o tiwala sa ating sarili. Na hinahangad natin yung ganda, yung itsura, yung bagay na nakikita natin sa ating kapwa. Alam po ninyo, nilikha tayo ng Diyos na hindi ho pare-pareho. Kaya magpasalamat ho tayo kung ano yung binigay sa atin ng ating Panginoon. So napakadelikado ho nitong inggit na ito, no? At ito rin ho ay nakakawala ng kapayapaan kapag tayo ay laging naiinggit. Hindi ka mapakali, hindi ka mapanatag sa iyong sarili. Kasi lagi mong naiisip yung kapwa mo, yung nasa kanya. Nakakasama ho ng pakiramdam yon. No? So, punta ho tayo dito sa Santiago na binasa ho natin kanina. Tingnan ho natin yung sinabi ho dito ni Apostol Pablo patungkol ho sa inggit. So una po sa verse 15, sabi ho dito ni Santiago, so actually ang may title po dito yung karunungan galing sa Diyos. So basahin ho natin uli. Sabi sa verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? So, tanong ho yun ni Apostol Santiago. Ipakita ninyo sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. So, sabihin yung wastong pamumuhay, so ibig po sabihin, itong inggit ay wala ho sa hustong pamumuhay ng isang tao. Bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Yung binanggit ho natin kanina, na yung pagturing natin sa iba na higit sila kaysa sa atin, yan ho ay isang sign ho ng kapakumbabaan na sinabi ho doon sa Filipos. No, chapter 2. Kung paano hinalimbawa po doon ang ating Panginoon Kristo, no? Na sabi doon na bagamat siya ay Diyos, hindi niya ipinilit na maging kapantay ng Diyos bago sa nagpakababa siya. Hindi niya pinangalandakan na siya ay Diyos, na ito ang hinahanap pilit ng iba, na kaya ang turing sa kanya ay tao lang. Mas inisip ho niya yung kapakanan ng iba kaysa sa kanyang sarili. So tuloy ho natin, 14, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, ito. So kapag naghahari daw sa ating puso, yung inggit at makasariling hangarin. So siyempre, pag nainggit ho tayo, nagiging makasarili ho tayo. Huwag ninyong ipagmalakihan ang sabi at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. 15, ito yung matindi ho. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan.
So, kung hindi po galing sa Diyos, kanino kaya galing? Kundi mula sa Diablo, ang sabi, sa Diablo, siya po ang author pasimula ng inggit. Gusto niyang maging kapantayan ng Diyos. O, ayun, anong nangyari ho sa kanya? Yan ang nagagawa na hindi, pangit na nagagawa ho ng inggit. No? Ayun, mula sa langit, binagsak siya dito sa lupa. Wala hong maidudulot na mabuti o maganda sa ating buhay, yung inggit ho. No? So sabi, mula sa Diablo, makasanlibutan. Ito'y gawain na ho na makasanlibutan. Yan, before ho, dati tayo ganon. So bilang mga Kristiyano ho, di na ho tayo dapat ganon. No? Kailangan niya, ika nga, kung aali-aligid ho sa ating buhay yung inggit na yan ho po natin. Ano pa, bugawin na ho natin. Huwag nating hayaan na pagharian tayo. No? At makalaman. Gawa po yung laman yan. Sa Galatians chapter 5, binanggit po doon din. Gawa po ng laman. Pamumuhay po sa laman. Ibig sabihin sa laman, yung umiiral pa yung ating pagiging makasarili. No? So galing po sa Diablo ho yung inggit na yan. Kaya huwag ho nating tanggapin. No? Kapag binibigyan tayo ng inggit ng Diablo, huwag ho nating tanggapin, sa'yo na lang yan. Ganun, no? Then sa verse 16, ito ho yung binubunga ng inggit. Ayan. Tingnan ho ninyo. Ito, marahil lahat po tayo na-obserbahan din naman ho ito natin sa ating sarili. No? Nung tayo po ay, pag tayo nagkaroon na ng inggit. No? Ano ho yung naobserbahan ho natin sa ating mga sarili. Sabi ho dito, sa 16, sapagkat saan man naghahari ang inggit. So, ibig ko sabihin po pwedeng kahit sa labas, dito sa church, pwede hong maghari. Sabi, saan man Sabi ho, no? Sapagkat saan man naghahari ang inggit. So, pwedeng maghari po kahit saan. At makasariling hangarin, maghahari din doon ang ito yung kaguluhan at uri o lahat ng uri na masasamang gawa. Ginanho ninyo. No? Magulo. Masasamang gawa. Kaya habang inihimay-himay po natin, makikita ho natin ng lahat ng itong binanggit ni Apostol Santiago na ibinubunga ho ng inggit sa personal nating buhay, maging sa iba't ibang institusyon. Dito lang sa ating gobyerno, bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sitwasyon. Papalit-palit na ang pamumuno, bakit ganyan pa rin? Magulo, ika nga. Pangatlo, eto. So nakita na ho natin yung inggit, kung saan nagmula, at yung ibinubunga ng inggit. Ngayon, eto. Tingnan ho natin, saan ho natin pwedeng makita itong inggit na ito. Kayo, saan ho natin pwedeng makita itong inggit na nakikita natin. Isa-isahin ho natin, Una, sa pamilya. Totoo ba na sa pamilya nagkakaroon ng inggitan? Nakikita ho, meron. Nakita mo, kapatid mo, mas paborito, nainggit ka. Pinapaboran, nainggit ka. Binili ng bagong damit o anumang sapatos, nainggit ka. Tignan nyo, maayos ba kapag ganon ang isang pamilya? Magulo, di ho ba? Kasundo, kakaroon ng taniman, nasamaan ng loob dahil sa inggit.
Ba't siya meron, ba't ako wala? Kaya ho, sa isa pong pamilya dapat maiwaksi ho natin yung pagkakaroon ng favoritism, lalo sa mga magulang, sa ating pong mga anak. No? Kaya nasabihin natin na mas marunong yung isa hindi ganong marunong, pareho pa rin po dapat ang ating pagtingin o trato sa kanila. No? Kasi unang-una, mga anak ho natin sila. Galing sila sa ating laman at dugo. No? So, maiwasan ho yung pagkainggit. No? Naalala ko nga tuloy, kaya magpahanggang ngayon po, purihin ang Panginoon, no? Sinakambal po nagtutulungan ho sila. Kasi bakit? Mula ho maliit sila, kapag pumapasyal kami sa mall, punta agad yan doon sa isang ng laruan. So, bagamat kambal din ang gastos, ayaw ho namin na bata pa lang matan sa kanilang isipan na bakit si kakambal niya, binili namin ng ganon, siya hindi. O vice versa. Ganon ho ang namin sila pinalaki. No? Walang lamangan. So ganon ho dapat. Maiwasan yung inggitan kung ganon ho tayong pong mga magulang, pareho po. Pagkamat sa pamilya ho talaga ay hindi natin maialis na talaga, marunong isa, hindi ganun marunong, may talento. Ibig sabihin, hindi pareho, wag ho nating ipakita o iparamdam sa kanila kung paano natin sila tratuhin. No? Hindi nila madama yung bakit magkaiba yata. No? Yung nararamdaman niyang trato sa kanya. So, sa pamilya, no? Pangalawa, sa ating kapwa. Sa ating kapwa, ayan, kanina, sa introduction ho natin, no? Marami tayong kinainggitan sa ating kapwa, no? Kanina nabanggit ko yung itsura, yung ganda. Minsan dahil sa gusto natin maging gatulad niya, nagiging na-obsess na tuloy tayo. No? Naalala ko tuloy yung ito sa itsura. Talagang ginastusan ho Parang na-obsess na ho siya sa itsura ng isang iniidolo niya. Yung isang superhero. Ako kung sa mga kasising edad ho namin, kung nakita ho ninyo ito, ginastusan ho niya talaga hanggang sa maging binago niya yung kanya itsura. Kinopya niya ho niya talaga. No? Dahil gusto niya na maging katulad niya siya. Si Superman. Mula sa mukha, mula sa kalawit ng buhok. Talagang ginastusan ho niya ng malaking halaga. Dahil sa inggit. Inggit ho yun Hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap yung sarili niya na siya yun. Gusto niya maging katulad niya siya. Kaya yun ang nangyari ho. So tanggapin ho natin kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Magpasalamat ho tayo. Nilikha ka ng Diyos bilang ikaw, iyan. Hindi bilang siya, ikaw. So sa kapwa, marami pa po tayong kinainggitan sa ating kapwa ho. No? Hindi na ho natin isa-isahin pa, aabot tayo hanggang 12. Alam na ho natin yan. Marami, Pangatlo, saan natin nakikita? Sa trabaho. Di naialis yan sa trabaho, nagkakaroon ng inggitan. Sa promotion, sa posisyon, sa sahod. Bakit siya kabago-bago? Naunahan pa niya ako sa posisyon na hinahangad ko. Mas tumaas ang sahod niya kaysa sa akin. Kaya ngayon ang gagawin mo, dahil sa inggit, gagawa kang paraan para masira mo siya. Dahil gusto mo ikaw ang nandun dapat. Magulo, di ba? Pag ganun. Sisirain mo sa iyong boss. Gagawa ka ng kwento.
Pang-apat, ayan, sa business. Ayan, maraming nasisira ho dito. No? Sa business ho, lalo na yung magkasosyo, abay, pag pinasukan dito ng inggit, dito nasisira yung ugnayan. Minsan naggugulangan. Nakita mo, mas maraming parokyano o tumatangkilik sa kanyang paninda. At ikaw, matumal, pag-iisipan mo ngayon, gagawa ka ng paraan para masira yung katabi mo upang ikaw ang siyang umangat. Yung iba nga, pagkain man yan, gagawa ng paraan yan para sabutahin yung panindaho niya. Para masira siya sa kanyang mga tumatangkilik sa kanya. Sa business. Dahil sa inggit. Ayan. Ayan. Politika sa posisyon. Lalo na ho ngayon, no? Malapit na ho ang eleksyon. Nakikita ninyo, siraan. Sira dito, sira doon. Kala mo, kung sinong matino, ika nga. Dahil sa gusto mo yung posisyon na yon, sisirain mo ang yung katunggali ngayon. Lahat gagamitin mo, lahat ng pamamaraan, pera, kapangyarihan. Sabi nga, guns, gold, guns. Dahil nainggit ka sa kanya, na maraming sumusuporta sa kanya, siya ang gusto ng mga tao dahil ayon na sa iyo. Politika. Dahil ayaw mong mawala sa posisyon o dahil sa gusto mo yung posisyon na yon. Alam po nyo, kung tama ang motibo, ang layunin ng isang tumatakbong kandidato, kahit na sabihin na natin na may nakikita siya na hindi maganda sa kanyang katunggali, hindi niya sisirain. Hindi yon ang ugali ng isang matinong kandidato na manira ng kanyang katunggali. Kailanman ho. Hayaan na ang tao ang siyang humatol, humusga. So, politika, inggit. Ngayon, kikita ho natin, di ho ba? Di po ba? Magulo. Iba nga, pag malapit na, lalo hong nagiging maselan, no? Dahil lamang sa politika, sa posisyon, sa kapangyarihan, sa lapi, andyan na ho lahat. Kayang magpapatay, kayang pumatay. Hindi lang ho manira. Magpapatay at pumatay. Yung ba mga ganong sabihin natin politiko, maasahan ba kaya natin na kapag sila ang naupo, mamumuno ng maayos? No? So, ayan, politika at posisyon dahil sa inggit. Yan po ang nagiging bunga ng inggit sa tao. No? Panghuli, letter F, sa church, ayan. Sa iglesia, sa mga Kristiyano. No? Kala mo siya lang magaling. No? Dapat, ako rin naman dapat akong nandyan, akong nandun sa kanyang lugar. Kinainggitan. Mas magaling pa ako sa kanya. Dapat akong nilagay ni pastor dyan Dahil hindi siya nakakagawa tuloy ng nagkikreate ng hindi magandang ano ba yun? Usapan. Magiging sanhi ng gulo siya. Sabi nga palagi, huwag kang mainggit. No? Sa halip na mainggit ka, matuwa ka. No? Kung siya ay, alam po niya, hindi naman
ang Diyos ho ang naglalagay dyan kasi ang Diyos lang naman ho talaga nakakaalam Mamaya maano ho natin yan, matutunghayan natin. Matuwa ho tayo dapat. No? Imbes na mainggit ho tayo, matuwa. Ikatuwa ho natin dapat na inilagay siya ng Diyos dyan, ginagamit siya. Maghintay ka sa tamang panahon sa iyo ng Panginoon. No? Kung siya man ang inilagay sa ganitong gawain, ikatuwa mo. No? Bakit? Kasi siya ang inilagay ng Diyos ho dyan. No? At ikaw naman, alam ng Panginoon kung saan kanya ilalagay. No? Kasi sabi nga, yung paa hindi po pwedeng maging kamay. At yung kamay hindi pwedeng maging paa. O yung mata, bibig, yung bibig, mata. Huwag mong ipilit na ikaw na mata, magpumilit ka maging bibig. O ikaw na bibig, magpumilit ka maging mata. Pangit, di ho ba? Ilagay ho ninyo kayang mata yung bibig mo dito, yung mata dito. Isang ganun ho, dahil sa inggit, nawawala sa lugar yung dapat na kaayusan sa isang iglesia ho. Ano? Alam ng Diyos kung saan ho tayo ilalagay. Ano? Sabi nga sa Banal na Kasulatan, isang katawan, maraming bahagi. No? Kung ikaw ay mata, mata ka. Kung ikaw ay ilong, ilong ka. Tenga ka, tenga. Kamay, kamay. Paa, paa. Ano? So nagtutulungan ho tayo ang sabi ng Banal na Kasulatan. No? Hindi nagsisiraan ang sabi. No? So wag ho natin bigyan ng puwang nawa sa iglesia, sa atin, yung inggit ho. No? Hindi lamang ho posisyon sa church ho ang kinainggitan, marami din ho na kinainggitan sa loob ng iglesia. So, ayan po yung pangatlo, mga ilan lang po yan. So, kayo na ho ang bahal. Baka meron pa kayong naiisip kung saan pa nakikita yung inggit, So, pang-apat, ayan. So, tingnan ho na, ito, yung mga binanggit ho natin kanina, doon sa number 3, dito ho makikita natin na may basis ho, o basehan sa Bible na nangyari talaga. So, pang-apat po, so, tingnan natin yung mga tao sa Biblia na pinagharian ng inggit. So, wala akong exempted sa, sa inggit, lahat ho tayo, lahat. Basta tao ka, pwede kang pasukan ng inggit. Kaya kailangan na yung pintuan po natin ng ating puso ay bantayan ho natin palagi. Pag kumakatok yung inggit, tanungin muna natin, huwag ho natin pagbuksan. So, una, ayan ho, si Cain. Si Cain. Sinong kapatid ni Cain? Si Abel. Ayan. So, Genesis chapter 4, verse 1 hanggang 8. So, alam ho niyo ang kwento ng magkapatid. Naghandog ho sila. Naghandog ho si Cain at ganun po si Abel. Kaya lang, sabi, yung handog ni Abel, kinalugdan siya ng Diyos at ang kanyang handog. At yung handog ni Cain, hindi ho nalugod ang ating Panginoon. Dahil doon, ayun, pumasok yung inggit, hindi maipinta, sabi sa kanyang mukha, yung galit. Anong kinagagalit mo, Cain, na sabi ng Diyos? Kung mabuti ang ginawa mo, pero hindi, masama Yung kasalanan, kailangan mapagtagumpayan mo yan, ang sabi ho doon. Sabi doon, masama ang gawa ni Cain. Kaya tignan ho natin, yung paghahandog ho din natin. Bakit si kapatid, binibless siya ni Lord? Tignan ho din natin, yung paghahandog natin. Kung anong klaseng handog ang inihandog natin kapag tayo naghahandog sa ating Panginoon. Sabi doon, kasi kung mabuti, yung inihandog ni Cain, hindi sasabihin ho ng Panginoon na masama ang kanyang handog. Kaya sabi, masama ang handog ni Cain. Sabi po doon, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. 1 John chapter 3, verse 12. Ayan ho. Sabi, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Ayan, Hebreo 11:4 ang sabi po doon. Kaya dahil po doon, kaya pasyal tayo.
Ayun, tignan ho ninyo, no? Hindi nabantayan. Doon sa puntong yaon, okay, napasukan ng inggit eh. Kaya lang hinayaan siya, may hinayaan ni Cain na yung inggit ang siyang mangibabaw sa kanyang buhay. Kaya anong nangyari? Ayon, ang sumunod na hakbang, halika, pasyal tayo. Kala mo may malasakit. Pagdating doon, sa lugar, pinatay niya. Yun ho ang posible na mangyari sa isang tao na hindi nabantayan ang kanyang puso, napasukan ng inggit, nagkaroon ng galit, matinding galit, puot, kanina yung binasa natin. Ayon. Nakakapatay ho pala. Pangalawa, ayan, letter B, yung mga kapatid ni Jose, ayan. Sa Genesis, alam ho din natin ang kwentong ito, ano ho? Mga kapatid ni Joseph, 12 tribes of Israel, ayan, 37, 1 hanggang 11. So, alam ho ninyo ang kwento ng itong Genesis, ano? So, si Jose, ipinanganak na siya sa katandaan. So, ito nga, kanina binanggit ko, paborito siya ng kanyang ama dahil ginagawa niya ng damit. Yan, kanina sabi ko nga, ingatan ho natin sa pamilya. Ika nga, mabalik ako sandali, ano? Magkaroon ng favoritism. Ayun, nakita, ginagawa ng damit ng kanilang ama. Tapos ito pa, nanaginip pa si Jose. Yung mga binigkis ng kanyang mga kapatid, yumuko sa kanyang binigkis. Hindi matanggap ng kanyang mga kapatid. At nanaginip siya uli, yung buwan at araw. Sabi, pag yung mga isang bituin, yumuko sa aking harapan, sabi, nagalit ho sila lalo. At dahil doon, ang sabi doon, sa verse 11, ayon, inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Tahon nyo, imagine ho natin, ano kaya itsura ng mga pagmumukha ng kanyang mga kapatid. Sabi, inggit na inggit. Sabi ano? Nagpupuyo siguro sa galit, ano ho? So alam natin ho, ang kasunod na nangyari, kung ano ang ginawa ng kanyang mga kapatid. Ayan na yung mapanaginipin. Pinagkaisahan ho nila, hinulog sa ano ba yun? Hukay. Wala tayong mapapala dyan. Benta na lang natin, pera pa. Binenta. So, sa madaling salita, alam na ho natin ang nangyari. Ano ho? So, hindi na ho natin isasama yon. Dito lang ho tayo sa inggit na nangyari. So, yun po ang ibinunga ng pagkainggit ng mga kapatid ni Jose sa kanya. Pinagtangkaan yung buhay po ng kanilang kapatid. Biro mo, dugos. Kadugo mo, kalaman mo, kapatid mo. So hindi maiwasan yun. Kahit sa pamilya, nangyayari ho yun. No? Kapag hindi napagkasunduan, nagkaroon ng inggitan, hindi pantay yung naging partehan, ika nga, ayan, kahit sa kapatid, nangyayari ho yan. Next, sino pa ba? Ilan lang ho ito. Pangatlo, letter C. Ayan, ito naman. Si Miriam at Aaron. Ayan. Sa Numbers of Bilang 12, chapter 12, verse 1 hanggang 12. Ayan. Sabi nila, Miriam, si Moses lang ba ang kinakausap ni Yahweh? Hindi ba tayo man? Kanina, related, nabanggit ko ho sa church. Hindi lang naman si Moses ang magaling, kami rin ganon. Yan, nainggit ho sila. Gusto nila, yung posisyon. Na hindi nila matanggap na si Moses ang tinawag ng Diyos. Actually ho, hindi kagustuhan ni Moses na siya ang nandong sa kalagayan na yun Actually, kung babalikan ho natin, nung tawagin siya ng ating Panginoon, tangging-tanggi si Moses ho
Ayaw niya dahil ano ho siya, pautal-utal ho siya magsalita. Sabi niya, Lord, iba na lang ang isugo mo. Ayaw ho niya kasi marahil iniisip niya, baka kung magsalsa, mapapahiya lang siya. Iba na lang. Siya ang gusto ng Panginoon. Sabi ko nga, wala ho tayong karapatan na ika nga kung sino man inilagay ng Panginoon sa isang spesipikong posisyon o gawain. No? Ayan ho, sabi nga, ang Panginoon siyang naglalagay, siya rin ang mag-aalis ho niyan. No? So, saba, ayan. No, hindi ba tayo man, sabi niya. So, anong nangyari sa verse 10? Dahil sa inggit, yun, nagkaroon ng ketong si Miriam. Ingat ho tayo, baka magketongin ho tayo. No? Pag kinainggitan natin, no? Ang sino man. Pag dumating yung tamang panahon sa iyo ni Lord, dating ho yan Kahit hindi natin ikangay hangarin, dahil yun ang kalooban ng Diyos, sa gusto ho natin, mangyayari ho yun Kaya lang, may tamang panahon po. Susunod sa 16 chapter 16 verse 1 and 35, ito naman yung tatlo, si Kore, Datan at Abiram, at yung 250 na katao. Sabi ho doon, sabi nila, sobra na yung ginagawa ninyo. Sabi, pinupulaan, bakit itinataas ninyo ang inyong sarili? Hindi matanggap ng mga Levites na to. Nilagay na sila ng Diyos doon bilang Levita na maglingkod sa Kanya, hinahangad pa nila yung posisyon ni Moses. Gusto nila sila ang nandun sa posisyon ni Moses. Sabi ni Moses sa kanila, hindi pa kayo nasisiyahan na nilagay na kayo ng Diyos dyan para paglingkuran siya? Gusto pa nila ang iyong posisyon ko, yung posisyon ni Moses, ang maging posisyon nila. Na pipicture ho natin ang nangyayari sa isang iglesia, di ho ba? Ayan, ang nangyari sa kanila ho. Pinagbibintangan pa nila si Moses na inaaangat niya ang kanyang sarili. Sabi ko nga kanina, ayaw nga naman talaga ni Moses Gusto nila sila ang maging bida doon. Doon sa lugar ni Moses. Kahit ka lang si Moses, wala tayong naging nakita o nabasa na nagkaroon siya ng ganong pagtingin sa kanyang sarili na bida siya o nakakaangat siya. Nilagay lang siya ng Diyos para pamunuan. Kaya dito sa gawain ng ating Panginoon, isa lang ho ang magaling at bida. At dapat maitaas. Hindi si Moses. Si Lord ho. Hindi ang sino pa man ho sa amin dito na tumatayo mag-isa mga sa music. Lahat dito po, basta dito po. Si Lord lang ho ang naitataas. So ano pong nangyari dahil sa nainggit sila kay Moses? Ayun. Sinong gustong lamunin ang lupa? Ayan, nilamon sila ng lupa, bumuka. Nilamon sila ng lupa. Yung tatlo, then yung 250, ang sabi, tinupok sila ng apoy. Nagpadala ng apoy ang Panginoon. Tinupok sila. Nakikita ho natin ngayon kung gaano kabagsik at kadelikado yung inggit. Hindi man marahil tayo lalamunin ng lupa, hindi man tayo pupugnawin ng apoy, o ano mga nabasa natin dyan, maaring iba ang gawin sa atin ng inggit. Then, letter E. Ayan. Malapit na ho tayo. Ayun, si Haring Saul. 1 Samuel 18, 6 hanggang 15. Ano ho nangyari dyan? Hindi pa po hari dyan si David
Ano? Tauhan pa lang ho siya ni Haring Saul. Sabi doon, kahit saan siya ipadala ni Haring Saul, nagtatagumpay si David kasi sinasamahan siya ng ating Panginoon. At nung kaharapin niya, labanan niya si Goliath, natalo niya. At nung sila'y pauwi na, ayon, sinalubong sila ng mga babaeng mga awit. Nang sabi nila, si Saul ay libo-libo ang napatay niya, samantalang si David, 10,000. Narinig ito ni Saul. Sabi niya, nagkaroon niya sa loobin, kulang na lamang kilalanin siya ang hari. Yun, doon nagsimula na nagkaroon ng galit at puot si Haring Saul kay David. Nainggit ho siya. Bakit? Kasi marahil alam ni Haring Saul na si David ang susunod na hari. Na gusto niya manatili sa posisyon bilang hari. Kaya simula po noon, nasabi doon, pinasukan na ng masamang espiritu si Haring Saul. Ano pinapakita ho doon? Yung inggit ay pintuan ng masamang espiritu na pwedeng pumasok sa isang tao. Tulad ni Haring Saul. Nagkaroon siya ng inggit, nabuksan yung pintuan, nagkaroon ng pagkakataon ng masamang espiritu, kaya anong nangyari? Para siya nagiging baliw, ang sabi ho. Kinuha yung sibat ho niya, sinibat si David. Buti, nailagan ni David. Kita ho ninyo, yung bagsik ng inggit talaga, Kakatakot ho itong espiritu ng inggit na ito. Kung titignan natin, parang inggit lang yan eh. Parang napakaliit na salita, pero delikado ho pala. Next. Eto. Yung mga Hudyo sa Thessalonica. Ayan. Sa Acts o Gawa chapter 17 verse 1 hanggang 9. Eto naman ho. Nung ipangaral ni na Pablo, Apostol Pablo, na si Jesus ang siyang Kristo, at dahil doon maraming silang nahikayat, may mga nahikayat sila makilalang tao din, mag-ego. Hindi matanggap ng mga Hudyo na ayaw nila kay Jesus, na hindi naniniwala. Kinainggitan ho nila, sabi, dahil sa inggit, ang sabi po doon, nag-ipon sila, nag-recruit sila ng mga walang magawang tao. Mag-rally tayo, gumawa tayo ng gulo. Sabi doon, sa chapter 3, pinangalan ng Pablo, si Kristo, at yun, sa verse 4, maraming sumama. Ayun, sa verse 5, ayun yung mga palaboy-laboy. Siguro, binayaran natin pa 500 para lang sumama gumawa ng gulo. Ganun inggit Yan nakikita na natin, walang mabuting idudulot o maganda itong inggit na to. Kahit na yung maayos ay kayang sirain. Kayang baguhin. And then, pinakahuli po, ayon, eto, yung mga taong bayan ay mga taong bayan, yung mga kasama dito, yung mga pariseo, mga eskriba, saduceo, mga matatanda ng bayan, sabi sa banal na kasulatan sa Matthew 27, 15 hanggang 26, ayan, nung hinuli ng ating Panginoon Kristo at hinahatulan na siya, sinakdal siya sa harapan ni Pilato. Sabi doon, tinanong siya sila ni Pilato, kasi andun yung isa si Barabas. Si Barabas, si Jesus, pinatawag sa kulungan. Sabi at tanong ni Pilato, sino ang gusto niyang palayain ko? Biruin mo, ikaw ang nandun, ikaw ang pinuno, dapat ikaw ang masunod Kaya sabi doon, nabasa, natandaan ko lang, natakot din si Pilato na baka
gumawa ng gulo yung mga taong bayan, mapaalis siya sa pwesto eh. Yan ang kinatakot ho ni Pilato. Kaya tinanong niya ang taong bayan para ika nga'y hiwas pusoy, ika nga. Sinong gusto niyo palayain ko? Ayan, sabi. 17. Then, sabi ko sa verse 18, inggit ang nagtulak sa kanila para isakdal si Jesus. Bakit? Kasi, ika nga, anak ng karpintero, hindi kilala, hindi sikat ang kanyang mga magulang, pero maraming sumusunod sa Panginoon, naniniwala kaysa sa mga Pariseo, eskriba na to, matatanda ng bayan. Sinusundan siya, binabantayan, na magkamali, pang mayroong maibutas sa kanya. Wala silang makita. Kaya hanggang sa humantong po dito, ayan, pinaratangan siya ng mga pawang kasinungalingan. Yan, sabi, inggit yung nagtulak sa kanila. Nag-udyok upang isakdal si Jesus. Isa hong dahilan niyo kung bakit namatay o pinatay ang ating Panginoon Kristo sa krus dahil sa inggit. Maraming nainggit sa Kanya. No? Dahil maraming sumusunod sa Kanya kaysa sa kanila. Nababawasan ang miyembro nila, ika nga, no? Nitong mga Pariseo. Sa mga himala at kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon. So, yan po ang panghuli, ano? Kinainggitan ang ating Panginoong Kristo. Matay siya sa kusang Kalbaryo. So, bilang panghuli po, ang Biblia po ay nagtuturo na ang inggit ay kasalanan. Na maaring ito'y magresulta sa atin, o ito ho, din ho natin ito, no? Pwede itong magresulta din sa atin na magkaroon tayo ng mahirap o makasama sa ating kalusugan. Makakaapekto po. No? Mawawalan tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, mapapalitan ng inggit. No? At makasariling ambisyon. Naging selfish ho tayo, sakim, ika nga, makasarili. Then, upang maiwasan po natin ang mainggit, iminumungkahi po ng banal na kasulatan ang pagtitiwala sa Panginoon at magpakaligaya sa Kanya. Yan, Psalm 31 verse 1 hanggang 4, mababasa ko natin dyan. No? Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa masamang gawa ay munlaban sila, sabi doon. Huwag daw natin kainggitan. Bakit siya? Ang sama-sama niya. Illegal ang kanyang mga pinagkakakitaan, yumayaman. Sabi ng banal na kasulatan, huwag nating kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Sila matutulad sa damo na malalantaho sila. Magtiwala ka sa Diyos, sabi at mapapanatag ka. Yan ho, ang nasa Panginoon. Maiwasan ho natin mainggit. Una, matutunan po natin tanggapin kung ano po ang nasa atin. Pasalamat ho tayo, makontento, masiyahan kung ano man pong nasa atin ngayon. Hindi ibig sabihin, stop na tayo doon. Hindi. Ibig sabihin, kung ano nga ngayon ho, pasalamatan natin sa Diyos. At malay natin pagdating ng araw, isusunod naman ng ating Panginoon kung ano ang desire ng ating puso, ibibigay ng ating Panginoon. So, Galatians chapter 5, ayan, maaga ho tayo natapos, ha? Ayan. Verse 26, ang sabi ho doon, huwag tayong maging mainggitin. Maiwasan ho ba natin yon? Ayan. Gwapo ka, maganda ka. Ayan. Huwag mong kainggitin yung mukha niya. Kung nalulungkot minsan, ito maisingit ko lang ho ito.
Iyan ko lang po sandali ito. Total, may paano na lang po. May oras pa naman ho. Pumasok lang ho sa isipan ko. Ingat din ho tayo. Minsan nakala natin paghanga pa yung ating nadarama sa iba. Hindi natin alam na inggit na pala. Ano po ang ibig sabihin? Wala hong masama sa paghanga. Hinahanga na natin kung sino ang mga hinahanga natin na personalidad. Huwag ho doon sa puntong parang sinasamba na natin. Ano yun? Yun nga ho, kinainggitan na ho natin. Kala natin paghanga ka, pero inggit na ho pala yung nararamdaman natin. Paano natin malalaman na inggit na pala yun? Ayun nga, mula pa ka na gusto natin maging katulad tayo, natin siya. Diba? So wag ho ganon. Ingat lang ho tayo. No? So salamat po sa ating Panginoon. So ayun, purihin ang Panginoon. Nawa po ay meron po tayong natutunan sa umaga pong ito mula sa mga salita ho ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, aming dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Patuloy mo po kaming inaayos, binabago. Sabi mo sa mga salita, from glory to glory. Salamat, aming Panginoong Diyos, sa pagtuturo mo po at pagtutuwid mo sa amin. Dahil nais mo po hanggat andito pa po kami sa lupa, ay bilang mga putik, Panginoon, na ikaw ang siya magpapalayok, inaayos mo po ang aming buhay upang sa ganang pagdating ng panahon, makaharap po kami sa iyo ng ayon sa nais mo pong makita sa amin. Salamat po. Dalangin po namin, Panginoon, na mabantayan po namin ang aming puso, ang pintuan ng aming puso. O Diyos, na huwag itong mapasukan ng inggit, kahit na ito ay ilang beses mang kumatok sa aming puso. O Diyos, huwag ho namin itong pagbuksan at huwag ho namin hayaan na magkaroon ng puwang kahit katiting ito sa aming pong buhay. Sapagkat ngayon ay nakita ho namin at nalaman kung gaano po ito kadelikado, O Diyos. Salamat po aming Ama sa iyo pong mga salita. At dalangin ko, Panginoon, na ang pagpapala mo po, ang patuloy mo po, O Diyos, na maigawad sa aming patuloy, pag-ibig mo po aming Panginoon. Puri ka po namin, Ama, sa iyong kabutihan at katapatan mo po sa bawat isa sa amin. May pamuhay po namin, O Diyos, ang mga narinig po namin ngayon sa iyong mga salita. Maging gabay po namin ito sa aming araw-araw na paglakad. Sa ganon, makita po namin ang lahat ng aming ginagawa, O Diyos, kung ito po ay akma sa iyong naisin sa aming buhay. Salamat ng marami, Panginoon. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, at ang pagkipisan ng Espiritu, siya pong laging sumaatin, ngayon, magpakailan-kailan pa man. Amen. Good morning po.